Dito pala mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos bumisita dito sa amin sa Sorsogon, yung kalapit province namin. Sinalubong po niya ni former Vice President Leni Robredo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Excited po mga kababayan, pati si Bam Aquino po. Excited sila mga kababayan. Unipink na po. Yung Uniteam nawasak dahil sa pag-alburuto ni nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Inday, sa confidential funds na ngayon iniimbestiga ng Congress kasi talaga pong kagimbal-gimbal yung paggamit ni Inday ng confidential funds. You just imagine, sa renta lang po mga kababayan ng safe house, umaabot sa mula 45,000 to 250,000 per day yung naging renta. May isang case nga po na nabanggit si ako, 500,000 one day. Yung ginastos mga kababayan sa rental one day, 500,000, 500,000. O ngayon, going back dito, so may bago ng ka-Uniteam yung ating Pangulong Bongbong. Uniping. Ayan po. Si Governor Amor ng Sorsogon. O yan o. Uniteam with Uniping. Kasanggayahan Festival kasi po. Ayan po. Unang hakbang sa paghilom. Sabi dito po. Ngayon, yung dating ka-Uniteam po, pinagabol na ng Congress. Ginigisa po ng Congress ngayon, Committee on Good Government and Public Accountability. At yung Senado mga kababayan, ang sabi, sa latest balita po, sa gustong investigasyon na gagawin din para tapatan yung Quadcom sa issue ng AJK. Bote hindi pumayag mga kababayan si Chis Escudero. Ayan po. Escudero, De La Rosa must not lead drug war probe to avoid charge of bias. So bote naman po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balikan natin yung napakagandang pangitain. Excited po si dating Vice Presidente Leni Robredo, pati si Bam Aquino po. Panoorin natin. Sa Sorsogon siya. Di ba, mga kababayan? Ulitin natin. Ayan po. Nagkamay yung dalawa, mga kababayan. Nawala na yung animosities. Sabi rito, unang hakbang sa paghilom. Habang yung ka-Unity mga kababayan, dinina yung ating Pangulo. Iniman na niya kami naging magkaibigan yan. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kalakuan niya, magkaibigan kami, maybe niya, I've been deceived. Nabudol. President Marcos and former Vice President Leni Robredo were seen together in public for the first time since 2022 election. During an event in Sorsogon, ngayong araw na to, Marcos briefly exchanged greetings with Robredo and former Senator Bam Aquino. Senate President Chis Escudero, who invited Robredo to the event, explained that she was present to welcome Marcos on behalf of the Bicol region. Inintay po. Winelcome pa ni Leni. Alam na this. Malamang si Leni mga kababayan maging parte na ng koalisyon. Diba? Masaya. Kaya tingnan ninyo yung mga kakamping ngayon po
tahimik na, poring-pori na po sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong yung mga kakamping kasi naka-align siya, lalo na sa war on drugs, na ang ating Pangulo po, ang policy po ay bloodless. At sa issue ng West Philippine Sea, na balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Ma-align po. Abang yung ka-unity po, pro-China. You see, buti na lang humiwalay po. So sabi dito sa balita, the gathering took place at a newly constructed arena, a project initiated by Escudero during his tenure as Sorsogon Governor. According to Communications Secretary Cesar Chavez, Robredo welcomed Marcos upon his arrival at the venue with Aquino by her side. O yan po, nanliligaw si Bam Aquino sa mga Marcos supporters. Eleksyon eh. Ewan ko po, yung mga Marcos loyalists kung iboboto si Bam Aquino. O diba? This marks a notable moment between the two political figures following the earlier contest in the 2016 vice presidential race where Robredo won in the 2022 presidential elections where Marcos secured victory. Wala nang magagawa mga kababayan. Panalo by landslide yung ating Pangulong Bongbong. At maganda naman po yung kanyang ginagawa. Kaya yung mga kakampings po, nakita nila malayo sa policy ng dating administrasyon na isinusuka po nila. Kaya ngayon, kumakampi na po yung kakamping, Unipink na po ngayon. Ayos. Pati po si Mrs. Lisa Marcos nandito. Kasanggayan 2024 kicks off in Sorsogon. Ito si Sorsogon Governor Hamor. Ito yung sabi ni Bam Aquino. Kami ni President Bongbong Marcos, we have worked on law together. In fact, the SK Reform Act, dahil sa aming partnership
we work on that law together, even if andyan ang aming pagkakaiba historically, and even in our positions, even on many positions, I think lahat naman ng senador ngayon, sana, in my case, may kakayahan tayo to set aside these differences para makapagpatupad ng mga batas na mahalaga. Yan ang sabi ngayon, mga kababayan, noong October 15 pa pala to sinabi, ni Bam Aquino. And after siya na magsabi niyan, nakipagkita siya kay President Bongbong. In Sorsogon, mga kababayan, sa Kasangayahan Festival. Talagang naghintay sila. Oh. Di ba? Ngayon, dito tayo sa sabi ni Chis Escudero. Hindi pumayag si Chis Escudero. Committee of the Whole yata yung magsasagawa ng parallel investigation. Kasi pumalag po si Senator Risa Hontiveros. Ayan po. Sabi dito, yung Senate President po ang magdidinig o mag-chair. Senate Deputy Leader, Minority Leader Risa Hontiveros has proposed the creation of Senate Committee of the Whole to be chaired by the Senate President, Chis Escudero, to investigate the Duterte administration's war on drugs. Hontiveros emphasized the importance of uncovering the truth, particularly for the families of victims of extrajudicial killings. So sabi dyan sa balita, Hontiveros expressed hope that through this committee, survivors of the drug war would feel more comfortable coming forward to testify, ensuring that their voices are heard in the pursuit of justice. Regarding the potential attendance of former President Rodrigo Duterte as a resource person in the Senate hearing, sabi po ni Hontiveros noted that Escudero, as chair of the Committee of the Whole, would make decisions on such invitations. When asked about Senator Bato de la Rosa leading a separate Senate inquiry, Hontiveros explained that the advantage of a Committee of the Whole is that it allows all senators equal participation with the Senate President overseeing the hearings. So, hindi sila papayag na ang maging chairman, ang mag-hold ng committee hearing po, si Bato at saka si Bongo. Kasi lalabas niyan, mga kababayan, siya yung akusado, siya pa yung judge, presiding judge. O diba, mga kababayan, lutong Macau. Whitewashing ang kalalabasan niyan, mga kababayan. Moro-moro investigation, drama. Si Bato pa naman po, mahilig mag-iyak-iyak, magdrama at magsigaw-sigaw. Paano niyan? Magsasabi ng katotohanan na walang pressure po, walang kinatatakutan. Na yung nagtatanong mismo, dapat nga, hindi dyan mag-participate po si Bato at saka si Bongo. Kasi kasama sila sa pinangalanan. Diba? Kaya ang proposal po ni Hontiveros. And with that, ito yung naging pahayag ni Escudero. Hindi dapat na si De La Rosa ang mag-lead ng probe para maiwasan yung akusasyon ng bias. Lagi man pong bias yan. Sa mga Senate investigation po, hindi ka panipaniwala yung mga pagtatanong ni Bato. So sabi po ni Escudero, harapin namin yan sa mga susunod na araw. Kukonsultahin ko ang mga ibang mga miyembro. Pero nakausap ko na si Senator Bato, kaugnay niyan. Sabi po ni Escudero, in a chance interview po sa Sorsogon City kanina. Ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng committee yon para walang aligasyon na ito ay personal at hindi impartial at hindi fair. Si Bato po, garapala na yung galaw. Very desperate po. Kaya gusto niya magpatawag sila ni Senator Bongo. Si Senator Bongo yung una
na nag-propose ng Senate investigation. Tapos, ang gusto nilang mangyari, sila yung iniimbestigahan, sila yung mag-iimbestiga. Sila yung akusado, itinuturo na salarin, siya yung judge, sila yung judge na dalawa. So, iimbestigahan niya yung sarili niya. At sinabi ni Bato, impartial niya na investigation yung gagawin namin. Ganon kakapal, mga kababayan sila. Butit hindi pumayag po si Senator Chis Escudero. Mabuhay ka, Senator Chis. Tama yung inyo pong desisyon. Best friend ni Kwampo, ni Lisa Marcos. Sasabihin na naman po, in-influensya ni Mrs. Lisa Marcos. Yan ang sasabihin po ng mga nausog vloggers. O ngayon, yung pag-deny ni Bongo na namigay ng pera, kinontra ni Bato, nilaglag na po ni Bato. Sabi dito, sabi ni Bongo, bilang special assistant of the president noon, I have no participation whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements of the war on drugs. Sabi ni Bato, kahapon, namigay naman talaga yan ang pera si Bongo. Inutusan niya ni President Duterte noon pa. Sa Davao pa kami. Inong nag-CPNP din ako, kapag may command conference, bago mag-uwi, yun mga RD, may binibigay si Presidente na allowance. Iba man na niya, Mr. Maravillas, yung reward money sa allowance para sa war on drugs. Gusto ninyo na marinig, mga kababayan, yung sinabi ni Bongo noon. Napakadali magkalkal po ng mga recorded na mga pronouncements. Kaya ito si Senator Bongo po, malamang mamilipit ito sa Senate investigation. Kasi hindi naman lahat doon kakampi nila. Lalo na si Risa Ontiveros. Ito ang ebidensya, mga kababayan, na nagsisinungaling si Senator Bongo. Kailan ito? Inquirer. Duterte to announce names of Ninja Cop soon, sabi po ni Bongo. Sapa siya noon. 5 years ago. Pakinggan natin kung talagang hindi sila nagbibigay ng reward money. Kino-consolidate po muna ni Pangulo yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kagapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na yung sinabi noon, 1 million po. Kita mo, kinonfirm niya, 1 million. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Napakalinaw po. 1 million. Ang nabanggit po ay pagpatay, pagbuhay, 500,000. Pag lumaban, 2 million. Tapos, 5 years ago. Pagkatapos ngayon, sasabihin niya, hindi man totoo. Yung sinabi po ni Garma, confirm. CIDG Davao serve as hub for Duterte's reward-driven drug war, sabi po ni Garma. Garma described a system where financial rewards incentivize extrajudicial killings over arrest carried out under direct orders from then President Rodrigo Duterte. She named Leonardo, Senator Bongo, and other high-ranking officials as key players in the operations. Leonardo's team, which included former police officers Romel Bactac, Rodel Serbo, Michael Palma, and intelligence officer Lester Berganyo, executed operations
based on intelligence and receive rewards based solely on killings. Cash rewards range from 20,000 to 1 million depending on the target. Kaya hindi pa uobra yung pagsisinungaling, pag-deny ni Bongo na record po ng Inquirer. Yan po. Ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports ko 5 years ago, mula Inquirer. sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po, ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa Malina, mga 1 million? ninja cops. Patay. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Tapos, yan ang sinasabi natin. O di, umarap kayo sa investigasyon ng Senado. Pero huwag kayo huwag kayo yung presiding. Huwag yung committee ninyo ang hahawak. Kasi siguradong bias kayo in aid of self-preservation. In whitewash. Hindi na maniwala sa inyo, hindi magiging bias impartial. Tell that to the Marine.